That's Kanlungan by original song I think is Noel Cabangon, but that is a cover of Gino Bilbao, and hopefully sana mamaya maging bisita natin siya. I don't know if you heard him song or sing, but yeah, isa sa mga paborito at pina-follow ko ng mga cover singer. Ayun. So magandang umaga po sa inyong lahat. Elmar Toledo, isang tunay na tao, usapang kanto pero totoo mismo. Fight the big C. Kape tayo. And habang nagkakape tayo, medyo babaguhin lang natin yung siste ng ating live ngayong araw na to. It's my day. So yes, kaya po ako nakapula na follow your heart is because it's my birthday today. Technically, it's yesterday sa Pilipinas, but today, birthday ko pa rin. 2 araw ang birthday ko. And ayun, let's all welcome. Getting to know you agad tayo ngayong araw na to. Let's all welcome Daddy Nad Apo Mason. Welcome sa'yo, Tol. Am I loud and clear? Welcome sa'yo, Tol. Pakilala ka sa amin. Oy, hindi ko siya naririnig. Ayun kasi nakamute siya. Ayan. Naririnig ko na ako? Yes, sir. Alright, right. Magandang araw sa'yo. Magandang umaga, Lods. And sa lahat po ng dito ngayon sa live ni tunay na tao, si Sir Edmar. Good morning po. Good morning. Magandang umaga para doon dito sa mga nasa Pinas na katulad ko. Ayun. Siguro naman may idea ka kung ano yung getting to know you dito sa programang Tunay na Tao TV. This is just more on magpakilala ka. So, sino si Daddy Nad Apo Mason? Yung real name ko is Bernard. Ako po si Bernard de Pena. Nakatira po ako ngayon sa Quezon City. Same street ng Mother Ignacia. Same street ng ABCBN sa Mother Ignacia. 52 years old. Mag-52 sa July. Hindi nga. Tol, yeah. So, mag-52 tayo sa July. Ayan, single parent po ako. May dalawa po akong mga anak na lalaki. Isang 24 years old, saka isang 17 years old, fresh na lalaki. Ganda nung hat mo, saan galing yan? Ayun. Speaking po nitong hat na meron sa atin, natanggap po natin ito kahapon. Yan, mula kay Sir. Actually, mula po sa Tunay na Tao. And pagka tinignan nyo po yung pangalawa sa huling na i-post ko na video, may nabanggit po ako tungkol rito sa kung ano ba itong yung cause na ginagawa ngayon ni Tunay na Tao. Elmar na lang para hindi ka mahirapan. Elmar, yes, yeah, yes, or yes, Papa yes. L. Ayan. So nakasulat po rito sa harap ng ng cup is TNT, Tunay na Tao. Yan. Kung hindi ako nakakamali, tol, no? Parang doon sa in-inspirehead nyo na mag-raise ng fund for China. Yeah, it is. Isang cancer, ovarian cancer fighter. Yeah. Ayan. So, Tol, kasi birthday ko eh. Bahala kayo pakilala yung sarili mo or gusto mo ba? Hindi, ganito na lang. Tatanong ko lang, Tol, yung mga usual na itinatanong ko dito sa Getting to Know You. Napakasimple lang naman. Hindi ko na itatanong kung ano talent mo, but it's still up to you if you wanna answer it or not. Ang unang katanungan ko is, napanood mo ba yung Journey? Hindi siguro movie. Yeah, yung movie ni Paulo Contis. Wala lang. Yes. Recently pinalabas sa sa pinalabas dito sa Netflix. Yes.
Ano masasabi mo I dun sa think 2 weeks palabas? ago. 2 weeks ago. Umiikot kasi yung kwento doon kay doon sa bidang babae. Parang nag-rebound yung nagano yung may dati ng cancer yung character nung babae doon sa movie ni Journey. And then ang nagsawa yata siya for the second time around na bumalik yung cancer niya ulit. Yan, parang yan. Yung ano ko doon sa actually malapit sa malapit sa puso ko yung movie. May mga eksena kasi doon na parang pwede akong makarelate. And may mga kaibigan tayo na may mga bahagi din ng eksena na yun na sa kanila. Feeling nila, yun yung kwento nila parang. And siguro minsan kasi wala rin ako nandito lang ako sa taas, lalo mainit ngayon sa Pilipinas. So napanood ko yung buong kabuuan ng pelikula na yun And tungkol yun sa paglaban. Na huwag mapagod. Yeah. And minsan lagi nating maririnig yung maiksi ang buhay o kaya ikaw yung may dinadalang ganong klaseng suliranin sa buhay. Yung isa siyang cancer fighter nga. Tapos doon ayaw ko po maging spoiler para doon sa mga hindi ka pa nakapanood. But may mangyari po kasi na mas nauna pang namatay isang character doon na ako rin mismo parang nagulat dahil wala sa isip ko na mas mauna pa siya doon sa merong supposedly sakit na may cancer parang ganyan. So ayaw ko ikwento ko yung nangyari doon pero Thank you. Nakakahiya para doon sa mga hindi pa nakapanood Alam mo sa totoo lang nga ang gusto ko lang marinig sa'yo maganda o hindi mo nagustuhan Hindi, maganda yung movie. That's why I ask you kasi it's one of my favorites so far. Kung nagandahan ako dun sa Rewind but this time around mas nagandahan ako dun sa A Journey. And kaya ko naitanong yun kasi dun sa Getting to Know You lagi tayo may tanong na fight the big C. Fight the big C means what is the biggest challenge in your life na pinagdadaanan, napagdaanan or napagdadaanan mo, nilalampasan. So yun. Meron ka ba? Kasi ako naniniwala ako na lahat ng tao merong biggest challenge sa buhay natin. So kung meron, ano yun? I mean, it doesn't need to be the present. Pwedeng yung nagdaan, pwede mo pang kaharapin, alam mo yun, or pwede rin yung mismo pinagdadaanan mo ngayon. It's up to you which one you like to share to us because after every challenges, I believe na meron tayo palagi matututunan. Yun kasi yung, ewan ko kung napanood mo yung sinend ko sa'yo na YouTube channel ko. Kasi yun yung gusto ko yung being positive tayo palagi. End of the day, no matter what happened to us. So if there is any story that you want us to share, please do so. Siguro yung maganda na yung Fight the Big C, hindi itong pagkakataon na to na nagkikwentuhan kami ni Tol. Na hindi ito tungkol lang sa cancer, na yun naman yung tumbok nito, but any challenge sabi nga niya sa buhay. Sa akin siguro parang major siguro yung nag-isa kong pinaguyod yung mga anak ko. Yeah, yung mga bata. O kasi sa harap nila kailangan o kaya sa harap ng maraming tao, lalo na pamilyang nakaikot sa'yo, nakatingin yan. Super dad, kailangan mo yung gano'n. But kahit ano siguro yan, ang nakikinita ko, yung pag mag-isa ka na lang and maliit o kasi pwedeng yung kikwento ko na isi-share ko is isang challenge sa akin na
na para sa akin malaki yun, napakalaki. Eh sa iba, hindi, parang ngayon. So, yung nasa atin yun kasi sa pagtingin, maaring dun sa iba, itong bagay na ito, minamali nila eh. Pero sa akin, malaking bagay o maaring maliit na bagay ito sa akin, pero para sa iba, napakalaki. So, I think it goes doon din sa parte na paano mo ito, pag ikaw na lang yung mag-isa, at kung paano mo ito pinoproseso, paano mo ito iniisip, paano mo ito tinatanggap sa buhay. Dahil doon doon huhulog ang lahat eh. Kasi hodang ito para sa iba ay malaki or maliit, pero sa isang tao, nakadepende yun sa pananaw niya dun sa bagay na yun, sa background niya, at pangunawa niya sa bagay-bagay. Baka mamaya yung maliit sa iyo na bagay na pinagdadaanan niya, eh, napakalaki na sa kanya na pwede niya isiping, ayoko na magpatuloy. Katapusan ito para sa akin, para ngayon. At, pero sa lahat ng dumaan sa akin siguro, sa 52 years ko sa mundo na ito, I think ang nagbibigay sa akin ng lakas dito sa mundong ito, yung dalawa kong anak. Yung minsan kasi titingnan mo sila parang actually sa lahat ng mga decision na ginagawa ko sa buhay ko in the past, lagi silang kasama eh. Yung tanong na ito bang gagawin kong ito pabor para sa itong desisyon na gagawin ko bang ito sa buhay ko ay pabor para sa dalawang anak. Kasi kung hindi to pabor para sa nila, bakit ko gagawin, di ba? So madalas mayroon akong desisyon na kinakaharap, tinatanong ko yun sa sarili ko kung pabor to para sa mga anak ko. Kasi sa ngayon kasi sila yung pinaka-importante sa akin. And syempre, sumunod yung mga immediate family ko para ngayon. So malaking bagay na meron kang dahilan. Yung joke nga na saan ka gumigising sa umaga? Para kanino ka gumigising sa umaga? Yeah. So nagdidesisyon ka ngayon, tol, hindi lang basta-basta. It always like kasama sa desisyon mo yung dalawa ba? Tama ba? Yung anak mo? Yung dalawang anak mo. Yeah. And perfect timing din yung pag-akyat mo, yung pagiging bisita mo kasi it's Mother's Day. Isa ka dun sa pwede kong i-consider na mother. Kasi ginagampanan mo yung pagiging tatay at pagiging nanay at the same time. Which is, madaling pakinggan sa iba. Pero kapag sila na yun nasa katayuan mo, napakahirap niyan. Ito ngayon yung pangalawang tanong ko. Time machine, tol. May time machine kasi ko. Okay. Kung sasakay ka sa time machine ko, saan mo gusto magpunta? Sa kahapon, kasalukuyan, kinabukasan, at bakit? Siguro nakakatugso na puntahan yung mga darating na araw, yung future. Kasi you already experienced yung past. Nakita mo na hindi ko pwedeng balikan yung bahagi ng past dahil nakaraan na yun. Whatever happens there in the past, naging kasama sa kabuuan ng kung sino ako sa ngayon eh. Parang ngayon. And kung paano ako mag-isip, paano ko atakihin yung buhay. Nakakatukso kung nasumilip sa future. Ano itong mangyari? Anong kalalabasan nito? Ito pang gagawin kong itong, halimbawa, ito bang pinaglalaban ko na ito or itong gagawin ko na ito, anong resulta nito? O iba or hindi? Parang di ba? Dahil kung may ganong pagkakataon na gagawin at masilip mo na okay, wala palang mapuntahan itong gagawin kong pagkipaglaban na ito. Dahil ito yung magiging resulta. It sounds like, sorry. It sounds like merong date, merong year, or if and only if you can give us like a specific time in the future na gusto mo mapuntahan. Ako kasi tol, kung halimbawa sa akin itatanong yung tanong na yon, gusto kong masaksihan na ikinakasal at may sarili ng pamilya yung mga anak ko. Kung halimbawang ako yung tatanungin ganun ba? Kumbaga halimbawa ko yun.
Yeah. Maganda yan, maganda yan. Magandang idea. Kasi ako sinasagot ko yung tanong mo kanina. Actually, personal yun na sinasagot ko yung kung ano yung pinagdadaanan ko sa ngayon. Eh. Parang ganyan. I wasn't thinking of the kids anymore. Parang ganyan. Or anong event na pwedeng mangyari. But napakaganda nga yun na, and lalo na lagi dito sa apo ko. Sa panganay ko, 24 na ngayon. Lagi kong gino-joke eh. Sabi ko, bigyan mo na ako ng apo, mag-asawa ka na. Ako na bahala sa katulong sa gatas, parang yan. And yes, parang yan na kulang. Maging lolo, may tatawag sa'yo na grandpa, ganyan. Yan. So kung sasakay ka sa time machine, parang ang sarap nung pakiramdam na, ano kaya itsura ng apo ko? Di ba? Aangkinin ko yung apo ko, lagi ko isasama, nanakawin ko doon sa mga anak ko. Yung mga tipong gano'n, di ba? Kasi nga sabi mo, ikaw na rin na nagsabi, kung yung nakaraan, hindi tayo magiging tayo ngayon kung hindi dahil sa nakaraan natin, which I like your answer. So eto ngayon, tol, yung pangatlong tanong ko. Anyone, halimbawang nasa harap ka ng isang napakalaking salamin, may gusto kang kausapin. Anyone. Isipin mo, kaharap mo siya ngayon. Ano yung gusto mong sabihin? Siguro, kausapin ko yung younger version ni Nad ko. Dahil, kung mayroong tao siguro na may ganyang pakakataon na gagawin, would be yung batang batang Nad, na minsan sa buhay niya medyo ligaw siya at hindi sigurado sa mga gagawin sa buhay, lalo na sa panahon ng teenage niya. Kausapin mo siya. Years. Isipin mo, kaharap mo siya. Sabihin ko sa inyo siguro, Nad, it's alright, okay na, 2024 na ngayon. And ito kasi siguro, no? Yung kwentong gusto ko rin sabihin sa batang yun na Bernard, na it's alright, okay lang, okay tayo na narating natin yung edad ng 52. May dalawa din tayong anak, and naging produktibo tayong mamayan at naging mas mabuti at maayos na tao para sa ibang tao at sa sarili natin. So okay lang. Okay lang na daanan mo yung mga proseso na yan. Maybe, pwede ba kitang ihag? Yung ganyan, no? But totoo yun eh. Gusto mo siyang ihag kasi para magpasalamat sa kanya. Dahil Nad, batang Nad, kung hindi ikaw yung naging batang Nad, baka wala ako ngayon dito kung saan ako naroroon. Eto, last na talaga, tol. Sana. Salitang sana. Napakasimple lang, di ba? Ano yung sana mo? Sana kung darating araw na mawala na ako rito sa mundo, sana maging okay yung mga anak ko. Sana maging okay. Sana okay yung mga mahal sa buhay. Alam ko rin naman yun. Darating araw talaga. Kahit sino, dahil wala namang immortal sa mundong to. Lahat naman tayo alis. But sa isang katulad ko na may sana, at yun yung talagang kinakaharap natin ng lahat, na you never know kasi. Wala kang sakit or may sakit ka, pero kapag oras mo na. Pero kung may sana pagka oras ko na at wala na ako, sana maayos ko na maiwan yung mga. Ang galing, tol. Alam mo, napansin ko, lahat ng tanong ko, ang naisagot mo, halos, it's all about the future of your kids, and I salute you for that. At dahil dyan, Happy Mother's Day sa'yo. Sana hindi mo pagsisihan yung pag-akyat at pagpapakilala mo sa amin. Maraming salamat. Ayan. Thank you. Isang malaking karangalan na mapakyat sa life niya.
Anything you want us to say? Yes, To say sa to us, panghuli I po. mean. Yeah, sa panghuli po, magandang umaga ulit sa lahat na nandito sa live ni Tunay na Tao, ni Tol. Sa mga nagpa-follow po sa kanya, nakakapanood po mga videos niya, lalo na po, maaari yung mga kapapasok lang, bakit namin suot-suot to. Ito pong sombrerong to, ganda no? Mas lalong 10 points na dagdag gwapo, pogi points. But meron pong ano to yung proceed nito na napupunta po doon sa mga beneficiaries na gustong tulungan ni Tunay na Tao, ni Utol. So, please, yun nga po yung sinabi ko doon sa video ko na yung iba kasi sa atin, parang pag nagkasakit o nangailangan ng tulong, hindi issue sa kanila yung pambayad ng bills, hindi issue sa kanila na kung saan nila kukunin yung pagkain nila o para sa mga anak nila, lalo na kung yan ay breadwinner at may mga anak siya tapos nakasakit siya, and hindi sa atin sa iba hindi issue yun but may mga kababayan tayo, may mga tao na malaking bagay sa kanila pag hindi na sila nakakilos at pag napunta sila dun sa sitwasyon na pati pagkain nila wala, tapos may sakit sila. So ito po sa halaga na 300, makakatulong po kayo para doon sa cause na sinusulong ngayon ni Tunay na Tao, ni Utol. So please po, contact him, follow niyo po kung hindi niyo pa na siya napa-follow, na may mga nandito na mga kaibigan natin. And inquire po kayo sa kanya, magsasalita siya mamaya kung para saan to, but I'm trying to contact din si China, hindi pa niya siguro nababasa. Yeah. Medyo aywan ko, I don't wanna like maghinala or mag-isip ng kung ano. I just wait for her reply once na okay na, siguro nagpapalakas, sabihin na lang natin na gano'n. Yan. And salamat panghuli, Tol, gusto ko magpasalamat kay Dibosa, sa mahal natin na si Dibosa at saka si Irene, dahil sa kanila kaya kita nakilala. And nagkakaroon kami ng pag-uusap kagabi. I hope na magkaroon tayo ng GC kasama sila, and dahil may mga napag-usapan kami kagabi. Huwag ka maingay, baka magtampo yung ibang nandito. I'm so sorry. Nanonabiro. Hello po sa mga nandito. So last po, ulitin ko, please support po yung cause ni Utol. God bless your heart. Thank you. Thank you. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat. Yeah. Eto, Tol, huli na. Tawad. Any coach na paborito mo? Any coach. You don't need to explain why. Siguro yung ano. It can be your own. Ako kasi lagi kong narinig to sa parents. And sinasabi ko din sa mga anak ko, na mabuhay ka sa parang gusto mo ng wala kang taong nasasagasaan. Thank you. Salamat sa'yo. Saludo ako sa'yo. Happy birthday, Este. Ako pala yun. Maraming salamat sa'yo. Pagpalain ka ng Diyos. Thank you. Bababa na kita, Tol, para makapag simula na tayo dun sa ating regular programming. Thank you so much. Ingat ka palagi.